Wednesday po. At sa oras na ito, samahan niyo po ako sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan ay patungkol po sa pagbabago, changes. Changes, God's opportunity to bless us. O yan, to bless. At ang sabi po doon sa aklat po ng Ecclesiastes, sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Okay? Tayo po'y saglit na manalangin. Salamat po dakilang Diyos. Minsan pa sa oras nito na kami naman po ay dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy ipinagkatiwala ang aming pag-aaral na iyong salita. Samahan niyo kami, Panginoon, at patuloy, Lord, ikaw po ang manguna. Lord, Holy Spirit, be our real teacher tonight at ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Pangunahan niyo kami at patuloy ng aming buhay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. I-bless mo, God, ang bawat isa na maabot ng live stream na ito at ikaw po ang maitanghal, maitaas, madakila sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, kamusta na po kayo? Tayo po ay nasa alert level 2 at hopefully po by next month ay maging maluwag-luwag tayo ng konti, pero hindi ibig sabihin na hindi pa rin maging kampante pa rin tayo, maging maingat pa rin po tayo, sundin pa rin natin ang mga protocol. And hopefully, madagdagan na rin po ang maging attendees po natin sa ating face-to-face na gawain sa ating mga iglesia. Okay? Sa ating ang ating pag-aralan po ngayong gabi ay patungkol po sa pagbabago. Ito po yung mga dalas po natin isinisigaw kapag tayo po ay nasa panahon ng eleksyon. Ang sabi po doon, pagbabago. Yan, changes. Pagbabago. Kaya makikita po natin, maging sa panahon natin ngayon, maraming pagbabago. Yung ating new normal, nababago at may pagbabago po sa ating panahon po natin ngayon. Kaya sabi po doon, there seems to always be a guarantee in life that change will happen. Change is something we tend to fear and become anxious about because we do not feel in control of life. Tandaan po natin, ang pagbabago, ang pangyayari sa ating buhay ay hindi po natin hawak, hindi po natin control. But the good news is that God has a plan for you. Life to hope, to prosper, and to have a good future. Jeremiah 29 verse 11. Ito po yung maganda. Okay? Bagan maraming pagbabago sa buhay natin ngayon, but the good news is, ang plano ng Diyos kailanman hindi nagbabago para sa iyo, para sa atin, na tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Plan for your life to hope. Pag-asa. Magkaroon pa rin ng pag-asa. Kahit na po mayroong pandemic, may pag-asa pa rin po tayo na ang lahat ng mga ganang bagay na dapat mangyayari sa ating buhay ay magkaroon po ng kaganapan. Pangako po ng Diyos sa atin yan. Kailangan lang natin magtiwala. Sumunod tayo sa Kanya. Yung ating full obedience, fully obey, full obedience sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Kaya makikita po natin, it's been said, ang sabi nga doon, it's been said that the only constant in our world today is change. Yung talagang constant, yung talagang, yung hindi nagbabago, ay ang pagbabago. Sa ating mundo, sa panahon natin. Ibig sabihin, araw-araw may pagbabago sa buhay ng isang tao. Kaya ang sabi nga doon, no one's life is free of change. Wala po, lahat po tayo ay
magkaroon ng pagbabago. We all experience change. Kaya, ang sabi pa doon, and you can thrive on change. Maaari na we will grow faster, we will achieve faster, o lahat ng ating mga minimiti sa buhay. But still, it all depends sa ating Panginoon. Kung ano ang plano ng Diyos sa atin, kung ano ang nais po niya, gawin lang po natin yung part po natin sa ating mga dapat po nating gawin. Let's do our part and leave God's part para sa ating mga minimithi sa buhay. Okay? And how to learn and how to cope up with change in a positive way. Sa pagbabago po natin ngayon marami pong ang daming reactions, ang daming mga bagay-bagay na gumagambala ho sa atin. May natatakot, may nagkaroon ng takot, o may iba naman, okay lang. But how to cope up? We have to learn how to cope with change in a positive manner. Positive, tama na pananaw. Pag-cope up natin sa pagbabago sa buhay. Tanano natin nung lahat ay nagbabago. Hindi po tayo manatili. O dati, bata pa tayo, sanggol, nagiging adolescence na, naging youth na, hanggang nagbabago po ang tao. Ang pananaw sa buhay, nagbabago din po. Kaya makikita ho natin, we have to cope with change in a positive manner. Number 1, paano po? We must, ang sabi nga doon, we must let go of what no longer works. Yan. Let go. Pag sinabi ng let go, i-dispose mo na. I-dispose mo na. Pag sinabing let go, ang sabi nga po doon, let us strip off every weight that hinders our progress. Sabi po yan ng Hebrew chapter 12 verse 1. Let us strip off everything. Yung mga pabigat natin sa buhay na dala-dala ho natin na di natin maabot ang ating mga minimiti. It will hinder our success. It will hinder our progress. Kaya sabi ng Panginoon, Hebrew chapter 12 verse 1, alisin nyo na, tanggalin nyo na ang lahat ng mga pabigat nyo sa buhay. Ano-ano po yung mga pabigat? Makikita po natin, ang daming mga pabigat natin sa buhay di ba? Mga alalahanin noon pa. Mga bagay na hindi ka nakakawala. Mga bagay na patuloy pa rin na gumagambala sa iyo. Mga bagay na binubulay-bulay natin. Yung mga masasamang pangyayari sa buhay natin, binubulay-bulay pa rin natin. Okay? Kaya patuloy at patuloy nare-revive. Kumbaga, nare-recall mo ang lahat ng sama ng loob, nare-recall mo ang mga bagay na hindi maganda sa iyo, nasasaktan ka. Ang sabi ng Panginoon, let go of what no longer works. Kailangan alisin mo na ang mga bagay na nagpapahirap sa atin that hinders our progress. Kaya po napakahalaga po nito mga kapatid na tayo ay magpatuloy. Tayo pong patuloy na sa ating buhay ang mga pagbabago. Kapag sinabing pagbabago, changes, we have to welcome. We have to welcome new experience. Yan. Welcome new experiences. May mga bagay na bago, i-welcome po natin. Yung mga plano natin noong panahon, tapos gumawa tayo ng mga goals po natin, at yung kaparaanan nito ay ginawa natin, pero hindi tayo nagiging successful. Palitan mo na ng sistema. Palitan mo na yung approach mo. Still, we have the same goal. Ito po yung goal po natin. Palitan natin. Paano natin palitan natin yung sistema o kaparaanan upang makamtan natin yung mga minimitiyo natin.
Hindi pwedeng you expect this na makamtano natin and you are using the same old kaparaanan, ways, at you expect na maganda ang result. No. Kaya kung mayroong mga bagay na ating ginawa na hindi tayo nag-come up sa tama o magandang resulta, palitan mo na, alisin mo na. Kaya nga mayroon po tayong election ni, di ba? Maraming mga nasa pamahalaan na hindi po nagagampanan ang kanilang mga tungkulin. Yung kanilang mga pangako ay hindi natutupad at hindi nakikita sa kanilang mga constituents. Kaya po tayo po may kalayaan na magbago. Kalayaan na iboto natin ang tamang tao na sa tamang posisyon at magamit sila ng Panginoon para tulungan ang ating mga kababayan. If you're moving forward, your surroundings should be constantly changing. Tandaan natin, kapag tayo nag-move on, we welcome new experiences. Makikita ho natin panibagong bagay. Ang sabi nga dito, if you're moving forward, your surroundings should be completely, sabi niya, completely, constantly changing. Kaya po, makikita po natin dito, magbabago, maraming pagbabago. Clinging to the familiar just buys you comfort today at tomorrow's expense. Baka magsisi po tayo. 'Di ba? Kung pinangano mo pa rin, pinanghawakan mo pa rin yung mga dating mga bagay na yan, just to comfort you today, kapatid, wala po tayong magandang kinabukasan po niyan. Sabi po ito, clinging to the familiar just buys you comfort today at tomorrow's expense. Tandaan po natin, nasa huli po ang pagsisisi. Isaiah 43 verse 18 and 19. Alam na alam po natin to. Di ba? Madalas po natin to binabanggit. Do not remember the former things or consider the things of old. I am about to do a new thing. Do not dwell on the past. Forget the former things. Yan. Forget the former things. Kalimutan mo na, do not dwell on the past. Why? Ang sabi ni Lord, I am doing new things. Kaya kung namumuhay pa tayo sa dati natin, kapatid, hindi mo maiintindihan ang mga magagandang bagay, mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa panahon po natin ngayon. Okay? Kaya, napakahalaga po nito. Kalimutan na po natin ang mga nakaraan. Kaya ang mga nakaraan po kasi ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng sama ng loob minsan. Kaya wag mo nating balikan pa. Wag na nating alalahanin pa. Ang sabi ng ibang translation, Isaiah 43 verse 18, do not cling to the events of the past or dwell on what happened long ago. Kaya mga kapatid, 20 years na nangyayari ang mga bagay ito, nasaktan ka 20 years ago, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakawala. Do you think maaabot mo ang bagay na gusto mo natin sa buhay? Yung mga plano ng Diyos sa atin? Good future. Diba? Hope. Ipaprosper tayo ng Lord. Paano tayo ipaprosper ng Lord? Paano tayo, kung tayo mismo ay hindi pa nakawala sa mga dati nating mga kalagayan, still nandun pa rin yung hurt mo. 15 years ago, 20 years ago, 10 years ago, nandun pa rin yung hurt mo. Kapatid, let go everything. Sabi ni Lord, let go. Let go of what no longer works. Forget the former things. Napakahalaga po yan mga kapatid. Kalimutan na natin ang sabi nga nun. Kalimutan na natin ang mga bagay na yan dahil, ang sabi po doon, mayroong magagandang bagay na ginagawa ng Lord para sa iyo. May magagandang bagay, bagong bagay na ginagawa ang Diyos para sa iyo. Pangalawa, how to cope up? Change. Kailangan po natin to how to cope change in a positive manner or in a positive way. Don't
let change paralyze you. Baka na Star Trek ka, di ba? Sa mga pagbabago, nagulat ka, nabigla ka sa mga pagbabago. Kailangan po, sabi ko noon, don't let change paralyze you. Paanong paraan? Trust Him and move forward. Okay? Instead of giving to the impulse to just do natin yung kaisipan na, hayaan mo na lang. Kung anong darating, hayaan mo na. Yun ba yung words na sira, sira. Di ba? Whatever will be, will be. No. Kailangan mag-move on ka. Trust Him na siyang may hawak ng ating future. May hawak ng ating kinabukasan. At tandaan ho natin, ang plano ng may hawak ng ating kinabukasan ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya po, Acts 20, ang sabi nga po doon, verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Ito yung sabi ni Apostol Pablo, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Magpatuloy at nagpatuloy. At kahit sa lahat ng mga pangyayari, ang sabi nga doon, walang makakamove kay Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos, sa kanyang dapat gawin para sa Panginoon. Kaya in a new situations, change, pag may changes, bagong sitwasyon. In a new situations, our first inclination is to slow down. Slow down naman talaga tayo dahil hindi naman natin pwedeng bara-bara ho yan. Pag-aralan natin, tingnan muna natin yung sitwasyon. Ano ang nangyayari? Play it safe and buy ourselves sometime. And sometimes that's wise. But most times we just fall up further behind. Being overly cautious makes you freeze like a deer caught in the headlights. Minsan naman, sa sobra na ay pagbabago, ayaw ko niya na. Inahirapan ako. Pwede aralin natin. Di ba? Ang hirap niyan. Di ba? Lalong-lalo na pag may mga, maalala ko yung mga bagong technology ho natin. Marami po talaga, hindi po nila makukup up yun. Hindi teke nila. Why? Lalong-lalo na yung mga, may mga may edad na, ang hirap nilang mag-cope up po doon sa mga computers. Kaya, nahihirapan po talaga sila, lalong-lalo sa paggawa ng mga reports na ang gamit na po ay mga computers na po. But kailangan na po natin pag-aralan. Kahit na po tayo may edad na, kailangan pa rin natin mag-aral. Move forward. Trust Him. Kaya, instead na wala po tayo just do nothing. Nakaupo lang tayo. Gawin po natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Lord sa atin. Isaiah 40 verse 29, ang sabi po dito, God gives power to the faint and strengthens the powerless. Sa mga bagay nito, ang sabi nga doon, God gives, makita po natin, God gives power to the faint. Sa mga nanghilupaypay, nanghihina, and He gives strength to the powerless. Kaya po dito po mga kapatid, lahat ng bagay ay dapat po nating pagkatiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang may-ari sa lahat ng bagay. Even our strength, everything in us. Ang Panginoon po ang may hawak, may control sa lahat ng bagay. Change, ang sabi nga po doon. Change is rarely easy. Kapatid, tandaan po natin, ang pagbabago po ay hindi po madali. Hindi po madali ang pagbabago, lalong-lalo na kapag tayo ay nasanay na sa mga dati nating mga ginagawa. Para bang kampante ka na, okay na to sa akin, okay na. Pero hindi naman yan talaga ang ipinapagawa ng Diyos. Ito ang dapat mong gawin. Change is rarely easy. Mahirap din.
It is often a source of great stress. Yun na. Ito na. Kapag tayo po, ang sabi nga doon ay medyo, ayaw natin ng pagbabago. Alam nyo, it is often a source of great stress. Why? Resistance to change, ang sabi nun, kapag nagre-resist ka sa pagbabago, resistance to change ay nagki-create yan ng bagay na maari na hindi ka makakatulog sa kakaisip. At it create ulcer, magkakasakit ka. Bakit? Hindi ka na makakain, hindi mo na alam na oras na ng pagkain dahil sa pagre-resist mo sa mga bagay na dapat po natin gawin. Pagre-resist natin sa mga pagbabago. Lahat po ay nagbabago. Okay, tandaan mo natin, ilang years ago, typewriter ang ginagamit. Ngayon, may typewriter pa ba? Wala na. Years ago, beeper ang ginagamit para ipipage mo yung kukontakin mo yung isang tao. Ngayon, meron pa bang beeper? Wala na. Bago na. Nasa panahon na po tayo ng technology. Kaya kailangan mag-cope up po tayo. It is often a source of great stress. Ito po yung problema. Kapag hindi tayo makisabay sa pagbabago, ang sabi nga doon, resistance to change creates sleeplessness, sleepless nights, and stress. At magkakasakit po tayo. Stress will come, and you need to ensure it that it does not divide and conquer you. Natural yung magka-stress ka, pero tandaan natin, huwag mong hayaan na ito'y magiging dahilan na tayo po ay manghihina totally at talagang madidefeat ang ating buhay. At yung plano ng Diyos sa atin ay hindi magkaroon ng kaganapan. Psalm 77 verse 4, I'm awake all night, not a wink of sleep. I can't even say what's bothering me. Yan, totoo po yun. Minsan sa kaisip po natin, di tayo nakakatulog. Diba? Sinasabi po yan dito. At minsan hindi mo alam kung ano talaga ang dahilan, ano talaga yung problema, and what's bothering us. Yun, papasok ng stress natin ngayon. Kaya po, makikita po natin, ang sabi doon, when you cannot sleep, it's time to stop counting sheep and start talking to the shepherd. Sabi po ni Bob Gass, kapag tayo na po ay hindi na, nandun na yung time na kung saan hindi ka na makakatulog sa kakaisip, sa mga bagay, sa mga nangyayari, sa mga pagbabago, sa mga changes natin sa buhay. Tandaan natin, stop. Ang sabi nun, stop counting the sheep. Ibig sabihin nun yan, huwag mo nang isipin lahat yung problema na yan. Ano ang gagawin? You start talking to the shepherd. Okay? Sometimes tayo po ay busy po tayo doon sa mga sheep. Okay? But, wala po tayong panahon sa shepherd. Kaya ito pinaalalahanan na sa atin kapag tayo nandun na sa time na kung saan tayo napapagod na. Ang sabi po doon, it's time to stop counting sheep or stop meditating your problems. Stop meditating all these things na naghihinder sa iyo, nagbabother sa iyo, pabigat sa iyo. At huminto ka, magpahinga ka, kausapin mo ang good shepherd. At sino po ang shepherd? Ang ating Panginoon. Yun po ang sabi ni Bob Gass. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po nito. Ang sabi nga doon, the truth is, you cannot build a decent argument for giving in to fear. Yan. Sa takot natin minsan sa mga pagbabago, ano na kaya? Ano na kaya ang mangyayari? Mga ganun po tayo eh. The only way to prepare for tomorrow, tandaan po natin to, uulitin ko.
The only way to prepare for tomorrow is by adjusting and living fully today. Okay? Para maging handa ka bukas sa kinabukasan, kailangan ka muna maka-adjust ka sa iyong pamumuhay sa araw na ito. Ibig sabihin, naging maayos ka ngayon. Naayos mo ang mga dapat mong ayusin. Live, ang sabi nga doon, is by adjusting and living fully today. Para ay maging handa ka para sa kinabukasan. Kaya po, napakahalaga po nito mga kapatid. Mga bagay na nangyayari sa atin, ang sabi nga doon, recent events have anybody on age. Wala po yun. But as a child of God, ulitin ko, but as a child of God, you can say, God will take care of me. Or, God is in control of my life. Di ba? Kapag ganun po ang ating confession po, mawala na ho yung mga negative na mga bagay at maging ang lahat ng pagbabago sa ating buhay, we can welcome all these new things. We can experience new experiences dahil po sa pagiging maayos na pagtanggap po natin. Now, pangatlo, pang-last. Paano po tayo ma-cope up po ang pagbabago? How to cope up? Ang sabi nga po doon, how to cope up with change in a positive manner. Pang-last, approach the future with confidence. Approach the future with confidence. Ang sabi po doon, look up. Trust God to help you. God is in control. Ibig sabihin, may confident ka na sa pagtitiwala natin sa Diyos. Alam ko, Lord, ikaw may control sa lahat ng bagay, maging sa aking buhay. We have to look up. Kanino? Sa ating Panginoon. Pangalawa, live out our faith. Live out our faith. Ipamumuhay mo. Itaas mo ang antas ng iyong pananampalataya. Why? God honors a faith-filled heart. Ulitin ko, ino-honor ng Diyos ang ating pananampalataya. Yung taus-puso nating pananampalataya sa Kanya, ipinamumuhay natin ang ating pananampalataya, our faith. God honors it. Amen? Kapag ino-honor ng Diyos ang iyong taus-pusong pananampalataya sa Kanya, ginawa mo ang mga bagay na nais ng Diyos. Kapatid, makakamtan po natin. Maka-adjust tayo sa mga pagbabago sa buhay. And eventually, makakamtan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11. And last, look ahead expectantly. Expect God to work in your life. Kaya, we have to approach the future with confidence. Ibig sabihin, look ahead expectantly. Expect God to work in your life. Gagamitin ka ng Panginoon. And do not resist kapag ikaw ay gagamitin ng Diyos. What God wants from us? Full obedience. Yan ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 28. If you hindi lang obey, if you fully obey sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, fully obey, hindi partial obey. Kaya nga minsan pag sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, tuparin po natin. Hindi partial. God's word is not an option. God's word is for us to fully obey. Kaya pag sinabi sa temple, bring the whole tithe into the storehouse. Pag sinabi natin bring the storehouse, bring your tithe into the storehouse. Ibig sabihin full tithes to natin. Hindi yung binabawasan pa natin. Hindi yung
Ito lang Lord sa iyo kasi masyadong malaki. Kapatid, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, dapat yung ating puso ay dapat nandun yung ating pananampalataya na kapag ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, God will honor our faith. Kapatid, tandaan po natin, nais ng Diyos na tayo pagpalain. Pero dapat po gawin po natin yung mga part po natin. Napakahalaga na we have to expect God. Dahil kapag ine-expect natin ng Panginoon na kumilos sa buhay natin, gamitin tayo ng Panginoon. Just allow God to move in our hearts, to move in our lives. At mightily gagamitin po tayo ng ating Panginoon. At kapag sinabi na at kung babasahin po natin kabuuan ng Deuteronomy chapter 28, makita po natin, kapag ino-obey ho natin, if you fully obey the word of God, all these blessings will overtake you. Kaya, ang sabi po doon, Hebrews chapter 16, 6 verse 18, dito po tayo magtatapos. So God has given us both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have pled to Him for refuge can take new courage, for we can hold on to His promise with confidence. Kaya po, mga kapatid, sa gabing ito, ang pagbabago po sa buhay natin, pananaw natin sa ating Panginoon, lalong-lalo sa pananaw natin, sa pagsunod natin ng tutuhanan, fully obey sa salita ng Diyos. At ang sabi po doon, ito yung opportunity na maranasan natin ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kung may pagbabago sa buhay, ibig sabihin, yung mga bagay nating ginagawa ay hindi yan tama sa harapan ng Panginoon. God wants us to change that habit. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga kapahayagan, Panginoon, na dapat maging handa po kami sa mga pagbabago, changes ng aming mga buhay, Panginoon, dahil ito'y nais mo na mangyari sa aming mga buhay. Lord, samahan niyo po kami sa lahat ng aming mga gagawin. Turuan niyo kami, Panginoon, na makayanan po namin ang mga bagay, ang mga pagbabago na aming naranasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, na nampalataya po kami na ikaw po ang may control sa lahat ng bagay. Even sa panahon po namin ngayon, Panginoon, na bago na, new normal na ang aming mga kinakaharapugan. Kaya Lord, turuan nyo kami na magiging, Panginoon, maging masunurin pa rin kami sa inyo, O God, at gampanan, gawin namin ang mga bagay na ipinapagawa nyo po sa amin. Through your words, O God, at nawa marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa inyo through your people, O God, through your servants, Lord, na tunay na sumusunod sa inyo, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa lang, lalong-lalong, Lord, ang mga naaabot sa live stream na ito. Lord, I pray for your favor to be upon them, Lord God. Favor from God and favor from men, Panginoon, ay naway maranasan po nila, O Diyos. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa inyo ko po, ugad. Patuloy, ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. We thank you, we magnify you, Lord. This is our prayer, in Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Marami pong salamat sa bawat isa, sa inyong lahat po na nanonood po sa gabing ito, at sa mga manonood pa, God bless you more.